dapat masalig sa sino mang tao. Di kayo dapat masalig sa kanino man sa amin. Kung kami man ay nangangasiwa, huwag kayong masalig sa amin, ni sa akin. Masalig kayo sa Panginoon Kristo Jesus, sapagkat siya ang Diyos, siya ang dapat nating paglingkuran. Hindi ka naglilingkod sa tao. Hindi tayo sumasamba sa tao. Tayo ay dapat masalig sa Panginoon Kristo Jesus lamang. Siya lamang ang dapat maging saligan ng ating pananampalataya at wala nang iba. Sapagkat kung tayo nakasalig sa sino mang tao, aalis tayo. Lalayo tayo. Pagka tayo nakakita ng hindi mabuti, hindi maganda sa ating kapwa na kinasasaligan ng ating pananampalataya. Walang magagawa ang tao, limitadong magagawa ko, pero ang Diyos ay hindi limitado. Do not limit God for what He can do in our lives. Sa Kanya tayo umasa, sa Kanya tayo manghawakan, sa Kanya tayo masalig. Pinapursue mo sa buhay, bago man ang sitwasyon ng buhay mo, stay connected with God. Why? Because He is the source of power. Lahat ng kailangan mo nasa Panginoon. You have to stay connected with God. Huwag mong ihiwalayan ang Panginoon kahit ano mangyari. Kahit na napaka mababa ang kalagayan na kinalalagyan mo ngayon o ang kalalagyan mo bukas. Alam ko, may mga kapatid dito, may mga karamdaman. Kahit ano mangyari, kapatid, huwag kang ihiwalay sa Diyos. Sinasabi ko ang isang katotohanan, ang Diyos natin ay mahabagin. Tayo humawak ng mahigpit sa Kanyang kamay. Lalo na pagka tayo nasa kadiliman, upang liwanagan niya tayo. Pagka tayo nanghihina, ibabangon niya tayo. Mga kapatid, pagka tayo dumadaan sa madilim, nalibis ng lilim ng kamatayan, iingatan niya tayo sa ating mga hakbang. Opo, mga minamahal na mga kapatid, huwag kang matakot. Umasa ka sa Diyos, isuko mo ang iyong sarili, huwag kang magmahusay sa iyong sarili. Kumapit ka sa Diyos. Pero lahat ng balakin natin, pagka isinuko natin sa Diyos, sa taimtim na puso, lumapit tayo. Mga kapatid, sabihin natin sa Diyos ang lahat ng nasa ating kalooban. Buksan natin ang ating puso sa Kanya, ang ating isip. Pero isang bagay ang huwag niyong kalilimutan. Sabihin niyo sa Diyos, Panginoon, mahal kita. Gusto kong paglingkuran ka habang ako ay nabubuhay. Mga awit, sabihin niyo sa Diyos mamaya, Panginoon, mahal kita, aawitan kita. Kahit na ang boses ko, pahawda. Kahit na wala nang lumalabas sa aking bibig, nagtinig, ang puso ko, ang isip ko, aawit sa iyo. Mga kabataan, huwag kang hihiwalay. Kahit na ibinigay sa iyo ang pangarap mo, o ibibigay sa iyo ang pangarap mo, pinapursue mo ang iyong pag-aaral, ang iyong trabaho, lahat ng yan. Isuko mo sa Diyos yan. Ibigay mo sa Diyos yan. Tignan mo ang gagawin ng Diyos. Subukin ninyo ang Diyos. Subukin ninyo ang Diyos. Ang Diyos natin nakasusubok sa atin. Sinasabi ko sa lahat, subukin ninyo ang Diyos para makita nyo ang Kanyang mga gawa. Where the safest place in the world is? Nasa mundo tayo, naglalakbay tayo. Mga kapatid, ang daming panganib. Pero ang safest, tandaan nyo ito, ang pinakaligtas na lugar sa buong mundo. Sasabihin ko, walang maraming nakakaalam nito. The safest place in the world today, walang iba, kundi sa kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. This is where you can find true peace, blessing, love, strength. Lahat ng yan, matatagpuan mo. Ang Diyos natin, total Savior. Savior siya. Sa kabuuan, He's a total Savior. Mga kapatid, yung katawan, kaluluwa, isip, iingatan ng Diyos sa atin, mga minamahal, He is a total Savior.
Diyos natin ay Diyos ng paglago. Ulitin ko, our God is a God of increase. Kailan mangyayari yan? Kailan mangyayari sa buhay mo yan? Pagka ikaw ay may sikap sa iglesia. Totoo ba na pagka meron kang sikap sa iglesia, inuna mo ang iglesia, magkakaroon ka ng mga dagdag na gagawin ng Diyos? Yes, of course. Sapagkat ang Diyos ay kayang magdagdag. He increased the 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Pinakain niya ang higit sa 5,000 mga tao. Mga kapatid na minamahal, 633 ng New Living Translation, pakinggan niyo mabuti ito. He will give you all you need from day to day. Kailan? If you live for Him and make the kingdom of God your primary concern. For each other. Hindi po biro yan. Pakita natin ang lalong matindi na pagmamalasakit sa bawat isang kapatid sa iglesia. Pag may nakita ka ng hina, huwag ka nang tumawag ng diakono, ng diakonesa, ng magagawa. Ikaw na mismo, magpalakas sa kapatid. Pag may kailangan ng kapatid na ulila, na matayan ng kasakit, dalawin mo. Huwag ka nang maghintay ng diakono, diakonesa, ikaw na mismo gumawa. Kung may maitutulong ka sa kapatid na nagsabi siya kailangan ng tulong, huwag mo sabihin, humayo ka, magpakalakas ka. Huwag ganun, tulungan mo ang kapatid mo. Pagka ganyan ang iglesia, mga kapatid, na lalong tumitindi ang ating pagmamahalan sa isa't isa. Yan ang magpapakilala ng lakas ng pag-ibig ng Diyos sa iglesia. Yan ang lakas ng kaisahan ng kapatiran sa iglesia. Ito ang magtatagal upang ang iglesia ay masabi ng marami, kayo nga ang tunay na mga anak ng Diyos. Do you really care? May malasakit ka ba sa mga tao? May malasakit ba tayo sa lahat ng mga tao? Hindi lamang sa ating sarili. We should go out. Tayo manatili. Tayo-tayo lang ang nagmamahalan. Tayo-tayo lang ang nagtutulungan. Pumunta tayo sa labas. Let us reach out to them. We care. Again, we care for each other, but we should also care for the people who have not received Christ yet. Ipangaral natin ang Ebanghelyo sapagkat yun ang paraan ng ating pagmamalasakit sa kanila. Kaya ang iglesia, sinasabi ko, walang kapatid na hindi makikisampot. May magagawa ka kapatid. Meron kang magagawa para sa pangangaral. Gawin mo ang pangangaral sa lahat ng paraan. We care for the word. Word evangelization. Agape of the Lord will redeem everyone. Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-hakad, maraming mga katha, nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal, ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunan ito ng kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome pong muli dito po sa ating paglilingkod. Sa ngalan ng kabanal-banalang Iglesia, narito po ang segment na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Q&A portion po ito.
na kung saan ang mga tanong na natatanggap po natin sa pamamagitan po ng text message at mga comments sa ating mga social media platforms ay tinutugunan verbally dito sa ating fora o forum, na ang magiging paraan po mostly ay pagbasa po ng Biblia. Kaya it is aptly called ang sagot ng Biblia. Narito po ang ating mga contact numbers para po sa mga nais na makilahok dito po sa ating talakayan. Ito po yung tatlo na mobile phone numbers po natin: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating official website naman ay mostholychurch.com. Samantala, ang ating social media accounts naman sa Meta or Facebook, MHC Media. Yan po ang ating i-type in sa search bar, MHC Media. Yan po ang Facebook page. Samantala, ang Kabanal-Banalan naman, yan naman po ang ating Facebook account. Sa YouTube or YouTube, The Most Holy Church. Yan po ang YouTube channel naman natin, The Most Holy Church. Ang ating punong tanggapan ay sa Maynila, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. At sa kabatiran ng ating mga mahal na taga-subaybay, hindi po ito bagong iglesia. Ito po dati na, and we trace our roots. Ang naugat po natin ang pinagsimulan nitong kabanal-banalang iglesia sa panahon po ng ating Panginoong Jesus. At ngayon, sa mga panahong ito, ito'y officially established, duly registered noong 1922, and due to some circumstances, meron din po tayong kasalukuyang rehistro sa ilalim po ng Securities and Exchange Commission. Again, these are your hosts, Brother George Quirino, kasama po natin ang minamahal nating kapatid na usual, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo na nagpapahintulot na kayo ay mapaglingkuran namin sa ganitong paraan, na ang inyong mga ipinadadalang katanungan ay aming tugunin sa pamamagitan ng Biblia. Tayo na po, at narito ang mga katanungan tutugunin nitong ating palatuntunan. Unang katanungan: gaano kalaking pinsalang idudulot sa tao ng hindi aral ng Diyos ang sinusunod? Malaki po. At kung gaano po kalaki, Biblia po ang nagpaliwanag. Basahin po natin. Kawikaan 19:27. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Yan. Yan ang pinsala pagka hindi aral ng Diyos ang sinusunod ng tao. Kaya importante na matiyak natin yung bang aral na ating sinusunod ay sa Diyos. Kasi pagka hindi sa Diyos yung sinusunod natin, ang patutunguhan po natin ay ang pagkaligaw. Siyempre, pagka po naliligaw, mas malamang mapahamak. Hindi naman natin minamalit, siyempre, kapatid na usual, yung mga ideya, mga konsepto na nakatutulong, mga prinsipyo. Opo. Sa kabutihang asal, sa pagiging mabuting mamamayan, yun po'y tulong sa pangkalahatang pagbuo ng karakter ng tao. Lamang, kung dito lang tayo mga hawakat at hindi magiging pangunhin ang aral ng Diyos, siyempre, yun yung nasa Biblia, yun yung sinasabi sa kawikaan, baka tayo po maligaw lamang, humawak tayo o mangapit tayo sa sa mga paniniwala na eventually makapipinsala nga po sa atin. Kaya ang anak ng Diyos, ayon po sa nabasa natin, ayaw ng Diyos na hindi sa aral niya nananalunto, nangahawakan, nagbubulay, para po hindi maligaw. Kaya ganun din po natin tanggapin. Kung ikiniklaim natin, mga anak tayo ng Diyos, wag basta aral ang ating sinusunod. Tiyakin po nating aral ng ating Panginoong Diyos. At sa larangan naman po ng paglilingkod sa Diyos, halimbawa, yung
mga personal na pagtingin natin sa mga kagandang asal, mga tinuturo noon sa panahon ninyo siguro. Ang tawag ko GMRC, Good Manners and Right Conduct. Nabutan yun eh. Nabutan ko, kaya alam ko Okay. Yun po bahagi ng pag-ugit, ika nga, sa kabataan upang meron silang basic o fundamental na kaalaman tungkol sa maganda, mabuting pakikipagkapwa-tao, pagiging magalang. At syempre, kahit munti yun, ay nakatutulong nga sa pag-build ng karakter ng tao. Pero sabi nga natin, mga kaibigan, lalo na kung pag-uusapan natin yung paglilingkod sa Diyos, kung tayo mga hawakan sa iba't ibang prinsipyo, iba't ibang paniniwala, ito ho kaya may pinsala din. Halimbawa, nang hawakan sa sariling paniniwala, inignore yung ibang turo, namili lang ng turo. At yun ang kanyang tinatalunton, ginagawa. Opo. Alam po ninyo, sa Biblia, yung ganong gawa, kung iniisip nating nalulugod ang Diyos, kapaki-pakinabang, hindi po gayon ang paliwanag ng Biblia. Basahin po natin. Narito po, sa Mateo 15 at 8, ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Hanggang 9, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. O yan, napakalinaw, mga giliw naming taga-subaybay. Walang kabuluhan ang pagsamba ng sino man pagka ang tinataluntong aral o nagiging panuntunan hindi aral ng ating Panginoong Diyos. Kung minsan nakabase ang tao doon sa sinabi ng kanyang mga ninuno, nang sabi ng lola ko, kung ayon sa Biblia yun, sundin natin. Pero kung hindi ayon sa aral ng Diyos, at yun ang ating susundin, lalo na kung ang pag-uusapan, pagsamba, paglilingkod sa Diyos, maliwanag po. Pwedeng kung pakikinggan, kung pagmamasdan, iginagalang natin ang Diyos. Sumasamba tayo sa Diyos. Pero nasusulat, ang gayon ay walang kabuluhan. Ang gamit ng termino dyan, sa labi, sa wikang Ingles, lip service lang, ika nga sa diretsong pangungusap, may kapaimbabawan. Opo. Pakitang tao lamang. Kasi, kung nangahawakan ka sa turo o atas o aral lamang ng tao, nagiging walang saysay yung ginagawa nating paglilingkod sa Diyos. Opo. Kaya, wag po tayong pumayag na sa paglilingkod sa Diyos, ang batayan ng ating ginagawa, kung ano yung nadinig lang natin sa magulang natin, sa ating mga ninuno, kundi tiyakin natin kung may nadidinig at sinasabi sila sa atin, yun ba talaga ang aral ng Diyos? Kung aral ng Diyos, yun ang ating panghawakan, yun ang ating gawin, pakikinabangan po natin. Pero kung hindi, maliligaw lang po tayo, walang kabuluhan po sa Diyos ang gayong paglilingkod. Ang sagot ng Biblia. Kasunod mong katanungan, kapatid na Yushel, bakit binibigkas ang salitang Amen o Amen sa pananalangin? Mahalaga po yun. Dahil ang salitang Amen o Amen, anong salita yun? Wikang Hebreo. Amen. Na kung ating babasahin sa isang salin, Hebreo 6:13, New King James Version, ay ganito po, at talaga matatagpuan yung salitang ito, o is a one-letter word, na parang pagsasara, o approval, paghahayag, o ekspresyon ng pagsangayon. Kaya nito, bahagi po ito ng tinatawag na Lord's Prayer. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Yan. Napaka-tiyak naman, ano? Hebrew word na ibig sabihin sa English, so be it. So be it. Kapatid na Yushel. Kaya sa ating mga Pilipino, yung so be it, ibig sabihin, siya nawa. Yun nawa ang mangyari, siya nawa.
So, inulit po natin, ito'y isang ekspresyon ng pagsang-ayon, mangyari nawa yung binigkas mo, inusal mong panalangin. Kaya, amen. Opo. Yun. Kaya, yun, kapatid na usually, sa totoo lang, sagrado pong salita yan. Kaya lang, sa ating society ngayon, medyo dinadaan sa biro. Ano? Eh, sila, hindi natin maaawat, pero kung malalaman lang nila ang kahalagaan ng salitang ito, gaya ng pag-iingat ng pangalan ng ating Panginoong Hesus, mag-iingat din sila sa pagbigkas ng salitang Amen. This is just not your ordinary word na sinasabing I agree. This is a solemne Opo. na pagsang-ayon. Kaya when we say Amen, you fully agree with the prayer, sumasang-ayon, binubuhos mo yung espiritu, yung kaluluwa. Ngayon lang kasi, kapatid na usual, medyo dinadaan sa biro, yung merong, alam ko may palabas sa TV Pagka gag show yata yun kapatid na usual, na pagka merong patawa, itatanong dun sa mga nanonood, sa halip na Amen, alien? Yung alien na dayuhan. Alien? Parang inimba yung kahulugan ng salitang alien na kung kayo naniniwala ba dito sa pinagsasabi ko, sa joke ko, alien! Tinataas mo yung mga kamay. Hindi namin sila maaawat doon kasi that's part of their freedom of expression. Pero as far as Christians are concerned, yung pagbigkas ng siya nawa, amen, sagrado po yan. Kaya pag ang inyong pastor nagsasalita, nagtatanong din, amen. Pag nakikinig kayo, gaya ng panalangin, nakikiisa kayo, sinabi ng pastor, amen, napatanong. Di ba? Patanong mo yun. Do you agree? Parang yun ang ibig sabihin Kayo ba'y sumasang-ayon? Pag sumagot kayo ng amen, na exclamation naman ng dulo or period, sumasang-ayon kayo. Kaya mahalaga yung mga salitang yun, lalo na po sa panalangin. So, there we are, mga kaibigan. At dahil ang ating segment ay may pagka-variety, hindi lang ito question and answer, meron din po itong song portion. Awit. Hindi po ako. Hindi kayo. Pakilala ko na sana kayo na kayo ang next performer. This time, pakinggan natin si Brother John Joshua Cruz ng Tanay Rizal. Awitin po niya, awitin kong pag-ibig mo. And other details, Shalom po sa mga kapatid at kapayapaan sa mga kaibigan namin na patuloy na sumusubaybay sa programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po, si kapatid na Joshua, isang mga awit ng Sean sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, upang muli ay paglingkuran kayo ng mga haing likhawit na orihinal na komposisyon sa pagkakasangkapan sa mga kapatid sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia. Ngayon po, ang aking ipaglilingkod na haing likhawit ay nagpapakita na sa kabila ng ating mga pagkukulang, hindi niya tayo pababayaan. Hindi niya tayo kalilimutan kahit na lumakad man tayo sa kapalaluan. Patuloy tayong kakaawaan. Patuloy tayong kakahabagan. Salamat sa pag-ibig niya, ang agapeng walang hanggan. Ngayon po, ang likhawit na awitin ko ang pag-ibig mo sa pagkakasangkapan sa kapatid na Joanna Joaida Cruz sa paglikha ng lyrics ng awit na ito at kapatid na Gamaliel David, Gamaliel na Pomoseno sa paglapat ng tono. Aawitin ko ang pag-ibig mo, ipakikilala sa buong mundo. Karangalan ko ang maging anak mo. Sa isang panahon ng buhay ko, nadama ko ang pag-iisa. Bumalot ang lungkot sa puso ko, nakalimutan
di ko kayang malayo sa piling mo. Di mo pinabayaan sa kabila ng pagkukulang. Di mo ko kinalimutan kahit na lumakad sa kapalaluan. Patuloy mong kinaawaan, patuloy mong kinahabagan. Salamat sa pag-ibig mo, agapeng walang hanggan. Ngayon ngay humaharap at nagpapatotoo sa walang hanggang pagmamahal na iniaalay mo. Damang-dama ang pagkalinga, damang-dama ang pag-ibig sa anumang sitwasyon ng aking buhay. May isang Diyos na umiibig, sa akin na umiibig. Di mo pinabayaan sa kabila ng pagkukulang. Di mo ko kinalimutan kahit na lumakad sa kapalaluan. Patuloy mong kinaawaan, patuloy mong kinahabagan. Salamat sa pag-ibig mo, agapeng walang hanggan. Patuloy mong kinaawaan, patuloy mong kinahabagan. Salamat sa pag-ibig mo, agapeng walang hanggan. Aawitin ko ang pag-ibig mo, ipakikilala sa buong mundo. Karangalan ko ang maging anak mo. Aawitin ko ang pag-ibig mo, ipakikilala sa buong mundo. Karangalan ko ang maging anak mo. Ang sagot ng Biblia. Salamat, brother, sa inyong paglilingkod ng inyong tinig sa iglesia at sa kapakinabangan ng ating mga tagapakinig. Kapatid na Yushel, biblical po ba ang Palm Sunday? Pasensya na po kayo, mga kaibigan, kung yun mismong salitang yan, Palm Sunday, hindi po biblical yan kasi walang ganyang turo. Pero yung palm, mababasa natin sa Biblia, pati yung kung kailan ito ginamit. Basahin natin. Sa Mateo 21:7, kasama pa po ang 8. At kanilang dinala ang babaeng asno at ang batang asno at inilagay nila sa ibabaw ng mga ito ang kanilang mga damit at dito siya'y sumakay. At inilalatag sa daan ng kalakang bahagi ng karamihan ang kanilang mga damit at ang mga iba'y nagsiputol ng mga sanga ng mga punong kahoy at inilalatag sa daan. Yan. Meron talagang panahon ginamit yung palma na nung ang Panginoon ay dumating sa Jerusalem. Opo. Pero hindi tinatawag yun na Palm Sunday. Hindi nila ipinalaspas, hawak-hawak, kundi 10 ng kanilang mga damit nilatag din ho sa parang kalsada. nagmistulang carpet. Opo.
Hindi sa parang tinapakan, nasa gilid-gilid pa rin. Pero yun ay kaugalian o tradisyon ginagawa pag-welcome. O, yun ang ginawa nila. Kasama ho yung hindi man tuwiran kasi sa ibang salin makikita talaga natin palm. Yung dahon o sanga ng palma na kasama doon sa mga inilatag. Hindi yung eksklusibo na palma lang. Kaya sa wikang Kastila, ang tawag nila dyan Domingo de Ramos. Ramos yung bouquet ng palma, pinagsama. Although sa Kastila kasi palmerang individual na sanga ng palma. Yung bouquet o nagsasamang mga sanga Ramos. Kaya sa mga kaibigan nating mga Kastila, palma, Domingo, Sunday, Domingo de Ramos. It's an event, nangyari yan sa Biblia, pero hindi para alalahanin. Apo. Na gayon, utos na alalahanin. Hindi iniutos ng Diyos na gawin tuwing bago yung linggo o yung araw na yung week ng pagkakapako sa krus ng Panginoon. Opo. At kaugnay po niya, meron talagang event o mangyayari pa lang na event na kung i-describe ng Biblia, talagang may pagwasiwas ika nga Opo. At yun hindi ngayon, kundi basahin natin sa Biblia. Sa Apokalipsis po, ganito po mababasa natin. Pagkatapos ng mga bagay na ito ay tumingin ako at narito. Ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng lukluan at sa harapan ng kordero na nangadaramtan ng mapuputing damit at may mga palma sa kanilang mga kamay. Yan. Yan po hindi na dito sa lupa na katulad ng ginagawa tuwing linggo bago yung mahal na araw. O yun na yung pasimula ng mahal na araw. Opo. Yun yung parang hudyat, hindi po yan ang direksyon ng Biblia. Sa Biblia, magkakaroon talaga ng ganyang sitwasyon na ang palma ay nasa kanilang mga kamay, maliwanag po sa pagdating na puyo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Bilang ikalawa. Opo. So, naging klaro po sana yan. At this is not in any way a condemnation. Ika nga, o kinukondena natin ginagawa ng mga kaibigan natin. It's up to them. Gawin pa rin po nila. Pero sa Biblia, it's not really a commandment, hindi ho turo na gawin ang palaspas sa anumang araw para i-commemorate po ang matagumpay na pagpasok ni Kristo sa Jerusalem. Mauuri yung ganyang gawa na ayon sa nakaugalian ng tao. Opo. Bilang tradisyon. Pero para uriin na yan ay kabanalan at gawang iniuutos ng Diyos, hindi po. Ang sagot ng Biblia. Salamat po. Klaro po yan. Ano po mga kaibigan? Ikaapat na katanungan for today. Meron ba tayong dapat ipagpasalamat kay Ginoong Martin Luther dahil sa kanyang mga gawa? Si Martin Luther, bagaman pwedeng sabing hindi naman mali yung kanyang ginawa, kundi nakabuti rin. Parang si Cyrus the Great. Di ba? Opo. Hindi maliit na bagay yung kanyang ginawa. Pero hindi ibig sabihin nun siya ang dapat nating pasalamatan. Ang dapat nating pasalamatan kung meron man na mga nakagawa ng mga mabubuting bagay, wala pong iba kundi ang Diyos. Parang si Jose Rizal din. Opo. Diba? Siya yung sumulat nung No Limit Tangere. Opo. Ano nga yung No Limit Tangere? Touch me not. Magkagayon man, hindi pwedeng parang siya ang ating pag-uukulan ng lalong mga dakilang pagpupuri. Kasi po sa Biblia, ipinaliwanag yan ni Apostol Pablo. Mabuti, basahin po natin. Opo. 1 Timothy 3:5. 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 1 Timothy
Narito sa Roma 8:28 at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatibagay niyong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Yan. Ang Diyos ang gumagawa para magkalakip-lakip ang lahat ng bagay. Ang layunin para sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Kaya kung meron tayong dapat na pasalamatan at may utang na loob talaga tayo sa Kanya, ay walang iba kundi ang Diyos. Baka nagtatanong yung iba, kanina pa kayo nag-uusap dyan kay Ginoong Martin Luther. Ano bang ginawa ko niyan? Kasi nga, itong si Martin Luther, baka hindi alam ng iba. Apo. Kinikilala po siya ang ama ng... Makakala nila, latero yan. Martin Luther. Oo, di ba? Si Ginoong Martin Luther ay isang monghe o pari din na buhay noong unang panahon na taga-Alemanya, German priest po siya. Apelyido yun. Opo. Hindi trabaho. Pangalan po niyan. Although, tama ho kayo doon. Yung mga apelyido ay karaniwang kung ano yung profesyon. Dinudugtong sa kanilang mga pangalan. Halimbawa, yung Smith. Ang Smith karaniwang pangalan na Ingles. Dinudugtong na pangalan dahil yun yung kanyang trabaho. Siya panday. Yun yung Smith, yung nagpapanday ng bakal. Yun yung karaniwan. Hindi ko lang alam itong ibig sabihin ng Luther. Nabuhay po siya nung panahon na namamayagpag po ang kapangyarihan ng simbahang Katoliko. Wala akong humahamon sa kanya. Wala akong kumu-question sa kanyang otoridad. Lalong-lalo na ho sa panahon na nagkaroon ng abuso. Diretso natin dahil nasa kasaysayan naman ito, kapatid na Yushel. Abuso sa pagbebenta ng indulhensya. Ano yung indulhensya? Ito yung mga mga panalangin, mga proseso na binibili. May halaga, may katumbas na halaga na iniaabuloy ng buhay na kada abuloy, pagbili ng indulhensya, ito po ay naging daan umano para sa mga nangamatay na pinapalagay nilang nasa purgatorio pa para sila'y madaling makaahon mula sa purgatorio, makaakyat sa langit, ibinebenta ho itong indulhensya. Naabuso po ito, itong indulhensya. So may naghamon. Ang ginawa sa pamamahala noon ng Roman Catholic Church. Opo. Ang hamon po niya actually hindi hamon na pangkalahatan laban sa kapapahan. Nag-ahamon lang ho siya ng debate. Iga nga, yung kanyang ipinosti sa pinto, yung kanyang 99 thesis, ibig sabihin, 99 na paksa. Itong pag-usapan natin. Ni Martin Luther. Mula daw noon, may humamon na sa otoridad ng simbahang Katoliko. Kaya siya tinuturing na ama ng protestanteng kilusan. Ang totoo, marami may tatlo ho sila pangunahin. Si John Calvin, kahit yung Inglaterra, na sa katauhan ng isang hari, naging daan para mamayagpag ang protestantism noon. Kaya hindi lang ho ito si Martin Luther. Mga minamahal po naming mga tagapakinig. So, ang bottom line, gaya nitong binasa po natin, lakip-lakip po yan. It happened. Hindi tayo tumitingin sa personalidad. Pinapangyari ng Diyos na may humamon. Ika nga, hindi akalain na naging mitya ito. Naging mitya talaga ito . Hindi naman natin tinatanggi. Naging mitya po ito sa kilusang pagprotesta laban sa absolute authority ng simbahang Katoliko nung panahon na yun. Kaya, unti-unti yan, proseso hanggang sa nagkaroon na ng puwersa ang kilusang protestante. Ngunit sabihin na siya, utang na loob natin sa kanya. Sa Diyos po natin utang na loob. Sa Diyos tayo magpasalamat dahil may mga paraan siya na ginagawa, pinaglalakip-lakip, para unti-unti maunawa natin ang kanyang kalooban. So may proseso. May proseso, may paraan, may panahon. All this happened that led to a momentous day na kung saan maraming panahon na lumipas hanggang sa, sabi nga natin kanina, led to a moment
na ang iglesyang tunay at totoo ay natatag na. Yung dati kasi nawala, yun ang sinasampalatayanan natin, natabunan. Opo. Ang tawag nga po natin consistently, natalikod. It's totally nawala. Nung nagkaroon ng recovery ito, nagsimula ika nga dito sa moment kay Martin Luther nung naghamon po siya ng debate. Opo. Ang sagot ng Biblia. Ang kasunod po, kapatid na Yusel, may nasusulat ba sa Biblia na prosesyon, parada ng mga rebulto? Parang tanong po meron ba pinapayagan mo kaya ito, kapatid na Yusel? Meron pong nasusulat, pero hindi prosesyon, yung salitang prosesyon, kundi ginagawa nila yung gaya ng prosesyon. Pero para sabihin, kung yan ayon sa kalooban ng Diyos, sigurado, ginagawa nila yon pero hindi sinasang-ayunan ng Diyos. At hindi po tugma sa talagang batas sa banal na kasulatan. Basahin po natin. Dito po sa Isaias 46 at 7. Pinapasan nila siya sa balikat. Dinadalan nila siya at inilalagay siya sa kanyang dako. At siya'y nakatayo mula sa kanyang dako ay hindi siya makikilos. Oo, may dadaing sa kanya. Gayon may hindi siya makasasagot o makapagliligtas man sa kanya sa kanyang kabagabagan. Yan ay maliwanag naman. Meron talagang mga noon pa ginagawa nila na ribulto, na ito ikanya, merong talagang lagayan. Hindi man siya makapupunta mag-isa doon. Ang ginagawa ng tao, dahil medyo mabigat, pinapasan sa balikat. Ang dahilan, kasi kailangan siyang dalhin doon sa talagang lalagyan niya. Pag nandun na siya, merong nakatayo dyan, merong nakaupo. No? Ngayon, merong mananalangin sa kanya. Meron na ba kayong nakita na nanalangin na sinagot nung dinadalangin ng rebulto? Kahit nung una, wala pong sumasagot. Kahit ngayon, wala rin, di ba? Opo. Yung outright na reply. Opo. Gaya niya, meron tayong nanig dito sa ating broadcast. Meron tayong nanig na pagtawag. Di ba? Yung object nung tinatawagan, object ng dinadalanginan, hindi ho tumutugon. Kasi nga, ang tawag ho dyan, inanimate object ho yan Rebulto na gawa ng kamay ng tao na nangangailangan ng alalay ng tao o ng organikong nilalang para sila ay makakilos. Siyempre, may seremonya po yan. Pagka dinadala ho sila, pinapasan, hindi lang naman po yan isa, kundi sa seremonyang ginagawa nila, may marami pang pila-pila po sila na dinidisplay, ipinipresenta sa ibang mga mananampalataya o hindi mananampalataya. At yun nga, kaya inilalagay doon sa pwesto niya, para tamang-tama, pag nanalangin sa kanya yung mga tao, nasa maayos na pwesto. Pero yun nga, hindi sumasagot yun. Opo. At siguro, pag kami sumagot yan, baka magtakbuhan yung mga nandun sa loob Nakakilabot ho na eksena ho yun. Kaya, yan po may gumagawa noon pa. Pero sabi ng Biblia, hindi nakasasagot yan. Kahit si Propeta Jeremias, gayon din ang paliwanag. Karito, sa Gis 4 hanggang 5 ng Jeremias. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at mga pamukpok upang wag makilos. Sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalalakad. Huwag niyong katakutan ng mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan at wala ring magagawang mabuti. Yan. Baliktad sa paniniwala ng marami
na kaya sila nananalangin diyan sa mga rebulto, kaya nila pinapasan, kaya nila ipinuprosesyon ang mga yan, dahil sa kanilang paniniwalang yan ang sa kanila'y didinig sa kanilang panalangin na pagalingin sa sakit, pagalingin sa kanilang mga suliranin, tulungan sila sa iba't ibang mga bagay, hindi po makasasagot yan. Kaya sabi ng Panginoon, huwag katakutan kasi walang magagawang masama, wala ring magagawang mabuti. Kaya kung may nagpuprosesyon ngayon ng mga rebulto, dahil sa paniniwalang yun mabuti, yun makatutulong sa kanila. Opo. Yung pagpapasan po niyan, sabi ng Biblia, yung pagpuprosesyon niyan, wala. Hindi makababanal sa tao, hindi mahahani na paglilingkod sa Diyos yung ganyang mga gawa. Walang epekto, ika nga. At syempre, yung layunin ng iba para makalugod sa Diyos. Oo, na yung ganun ang paraan nila ng pagtatanghal, pagpapakilala sa kanilang Diyos. Manapa, hindi nga po yan ang nasa Biblia. Hindi nga dapat na isipin na ang pagka-Diyos ay pwedeng iakma sa kaisipan, ideya, kultura ng tao. Yung batay sa kanyang appreciation sa sining o art. Kasi tayo, mga tao, may iba-iba tayong pananaw sa sining o art. Yung iba, they express themselves sa pamamagitan ng sculptures. Yung iba, yung muukit ng bato, ng kahoy. Yung iba, ginagawa nila sa pamamagitan ng tinta o ng yung ink o yung pinto. Pagpipinta, di ba? Yan yung iba't ibang expression ng art. Ay, ang sabi ng kasulatan, hindi nga dapat na ini-entertain yung thought na ang Diyos ay pwedeng maiakma sa ganun Opo. O kahit anong Diyos, for that matter, hindi sinasabi ng Biblia na yun ang gawin natin. More so, i-procession pa. Iparada pa ito ng hanay-hanay, mga kaibigan. Iba naman ho yung pagpuprosesyon, pagpaparada, pagpapakilala nung pananampalataya mo na hindi naman bawal sa Biblia yun. Kasi kaya natin, nung nakaraang Sabado, tayo po ay nagkaroon ng procession din, parada, rally, prayer rally, kung saan tayo po gumawa ng church activity via motorized vehicles sa pamamagitan ng motorsiklo at mga sasakyang apat ang gulong. Karoon tayo ng motorcade as an expression of our faith, pagpapakilala. Wala hong kasamang imahe, rebulto, pure na kung ano yung ibig namin i-share sa inyo, yun po ang sineshare namin at wala hong, yan nga, inulit po natin, wala hong kahit na nung images. Kung may nakita mga images, mga host lang yung nakita, host ng radio program, gaya ng ating kapatid na usual, nandun yung kanyang larawan. Kami po yun, yung host ng programang ito, ang sagot ng Biblia. Hindi ho kami yung nagpapasamba. Hindi ho kami yung mga Diyos-Diyosan. Siguradong sasaway niyo yun pagka meron pa yung nakita. Hindi ho tayo. We're just introducing ourselves. We are physical persons. Kami po yung mga ministro, mga lingkod ninyo na kasama dito sa paglilingkod na ito, pag-share ng aral o katwiran ng Diyos. So, salamat po. At sana po ay nagabayan tayo ng mga kasagutan ito mula sa Biblia. Another short break po tayo, mga kaibigan. Balikan natin si Brother Joshua. Ang awitin naman ngayon niya ay pinamagatang ang nais mo. Sa akin pong pangalawang haing likhawit, ito po ay nagpapakita ng buong pagpapasakop sa ating kataas-taasang Diyos. Ano man ang kanyang nais, ano man ang kanyang kalooban, siya nawang ating maging kalooban. Ito po ay may pamagat na ang nais mo. Nalikha sa pagkakasangkapan sa ating kapatid na Danica Ana Tornato, at sa paglalapat ng musika ay ang kapatid na Gamaliel David Gamaliel Nepomuceno.
Ikaw ang may bigay ng aking buhay, kasangkapanin mo ayon sa utos mo. Tatalima ako sa nais mo. Aking Ama, ikaw ang may bigay ng aking tinig. Gamitin mo ako ayon ng hilig mo. Aawitin ko ang pag-ibig mo. Maglilingkod, magtatapat, ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang nais mo, siyang nais ko. Gamitin mo ako, narito ako. Aking Ama, ang buhay ko'y lahat para sa iyo. Ihahayag ko ang kalooban mo, ibabahagi ko ang agape mo. Aking Ama, ikaw ang may bigay ng aking tinig. Gamitin mo ako kayo ng himig mo. Aawitin ko ang pag-ibig mo. Maglilingkod, magtatapat, ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang nais mo, siyang nais ko. Gamitin mo ako, narito ako. Maglilingkod, magtatapat, ang buhay ko'y alay sa'yo. Ang nais mo, siyang nais ko. Gamitin mo ako, narito ako. Ang nais mo, siyang nais ko. Gamitin mo ako. Narito ako. Ang sagot ng Biblia. Thank you, brother. And we invite you again. Na-mention na natin kanina yung ating prayer rally. No? Yung second leg naman ito, Batangas leg naman. Sa nakaraan, Lucena tayo. Opo. Batangas City. 23. So, next week, exactly next week, meron ulit tayo dyan mula sa Batangas City. Gagaygayin po natin ng mga bayan mula sa syudad ng Batangas patungo po ng syudad naman ng Santo Tomas, Batangas.
Alay, mga kababayan namin diyan, ay magkita-kita po tayo. Di ba tagariyan ka? Ay, kalahati ho Batanggenyo. Ilocano, Quirino ang aking apelido. Medyo marunong na akong konti ng Batangas. Tayo po sa kasunod na tanong, paano tinatanggap ng lingkod ng Diyos ang mga pangyayaring tila walang katarungan? So, ang layunin anya ng tanong na ito, paano ba hinahandle ng mga Kristiyano ang kawalan ng hustisya sa mga sitwasyon, especially sa panahong ito na kung saan maraming tao na nagpapakilalaan niya silang peacemakers. Sila nagsasabi na mabuting kanilang ginagawa, ni kahit nilang tao sa kabutihan, and yet, at the same time, nangihikayat ng kaguluhan, ng pagkagalit. Mga kaibigan, yun yung tanong nung pinadala sa atin. Paano ba tinatanggap? Tamang, yung wastong paraan ng pagtanggap, kapatid na Yusel. Kung paano po ang nagiging pagtanggap mula pa noon ng mga unang lingkod ng Diyos, gayon din po dapat natin tanggapin, dahil isa lang naman ang Diyos na nagpapapangyari, nagpapahintulot na mangyari ng mga bagay mula pa noon hanggang sa kasalukuyan. At yan ay mababasa natin. Ito ay isang kwento tungkol kay Daniel. Nangyari po sa kanyang buhay. Daniel sa isa-isang gangjis muna. Ang magkagayang mga pangulo at mga satrapang ito ay nagpisan sa hari. So, miniting nila yung hari at nagsabi ng ganito sa kanya, Haring Dario, mabuhay ka, magpakilanman. At ang lahat ng pangulo ng karya at mga kinatawan at mga satrapa at mga kasanggunit, mga gobernador ay nangagsangunian upang magtatag ng isang palatunto ng hari sa kaharian at upang maglagda ng isang pasyang mahigpit na sino mang humingi ng isang kahilingan sa kanino mang Diyos o tao sa loob ng 30 araw liban sa iyo, o hari, iahagis sa yungib ng mga leon. Ngayon, o hari, papagtibayin mo ang pasya at lagdan mo ng iyong pangalan at ang kasulatan upang huwag mabago ayon sa kutusan ng mga taga-Medya at mga taga-Persya na hindi nababago. Kaya't ang kasulatan at ang pasya inilagdaan ng pangalan ng Haring Dario at nang maalaman ni Daniel, eto na ang kasulatan o ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kanyang bahay. Ang kanyang mga dunghawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kanyang mga tuhod na makaitlog isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kanyang Diyos, gaya ng kanyang dating ginagawa. Kasi yan yung panahon na talagang nakahanda na silang bitayin, no? Dahil si Daniel. Dahil sa kanyang sa mga ibinibintang sa kanila na hindi pagtalima sa hari. Opo. Kasi ito ang sitwasyon dyan. Yung mga naiinggit ito kay Daniel, sa totoo lang. Yung mga pinuno, pangulo, ibig sabihin, may mga lugar na tawag sa kanila yung pangulo, meron din tinatawag na satrapa. Satrapa, gobernador ito ng probinsya. Nag-conspire sila laban kay Daniel sa kanilang kainggitan. Hinikayat nila si Dario. Ito yung hari. Ito yung panukala naming batas. Baka ito na lang sundin niya. Pagka napirma mo for 30 days, walang ibang Diyos na dapat sambahin yung nasasakupan, yung Medo-Persia. Nung nabalita ni Daniel yan, alam niya, merong motibo yung nagpagawa niyan. Nalin lang yung hari. Pero in spite of that, ang pang-iintriga, nung nasabing mga naiinggit kay Daniel, ang ginawa niya, tinuloy pa rin niya yung pagsamba niya sa Diyos. Kaya, hindi dun sa Diyos-Diyosang pinagawa ng kaya eksklusibo, hindi ka pwede mag-practice ng yung Judaic faith, yung kanyang pagiging sumasamba sa isang Diyos. Kaya kitang-kita siya sa dungawa, sabi doon, nakabukas yung kanyang bintana
sa direksyon ng Jerusalem. Kasi ganun sila manalangin, sumamba. Kung alam nila nandun ang direksyon ng Jerusalem, doon sila nakaharap. So, nakita nila ngayon si Daniel na yun ang ginagawa. Eh, may kautusan, hindi ka dapat gumagawa ng ganyan. So, ipinatapon si Daniel sa yungib ng mga leon. O, yan nangyari, hindi naman siya nilapa. At napatunayan na nag-conspire itong mga pinunong ito para lang kay Daniel. Nilinlang yung hari, si Dario. Yeah. Kaya ang naparusahan, yung nanlinlang sa hari. Dahil nga na-spare itong si Daniel na nabuhay siya nung ipatapon siya sa yungib ng mga leon. So, bottom line, kapatid, usual. Eh yan, itanong niya, anong tanong niya, yung tungkol sa katarungan. Hindi siya natakot. Opo. Hindi po nagtampo sa Diyos. Opo. Kundi indirect niya yun. Kung yun ay bahagi ng kanyang kapalaran, walang anuman sa kanya yun. Kaya kahit na pangit na pangyayari, maling hatol ng sanlibutan, hindi po siya nangamba doon. Opo. Kundi ipinagkatiwala pa rin niya sa Diyos ang talagang mga dapat na mangyari. Yun, napaganda nung gamit yung salita. Pinagkatiwala sa Diyos. Hindi siguro gagamit din ng pamumulitika. Opo. Kasi yung nangyayari ngayon sa ating bansa, sa halip na tayo po pumayapa sa mga mamamayan, nagtatago sa relihiyon para ipakipaglaban yung umano'y kanyang kawalan ng katarungan. Sabi ng Biblia, kahit na yung schemers na yan, conspirators na yan, gumawa ng ganyan. Kung nananampalataya ka sa Diyos, kahit ano pa ang epekto niyan sa buhay mo, ang Diyos bibigyan ka ng katarungan. Hindi siya natakot sa kulong ang nandun yung mga leon. Opo. Na ang talagang intensyon nun siya ang ibigay na pagkain. Opo, ipapakain talaga siya. Kaso nung nagkataon, nung siya ipatapon doon, busog yata. Hindi. Busog. Hindi talagang hindi siya ginalaw. Hindi siya ginalaw. Ang nalapa, yung mga nandin lang sa hari. So, pinasasaya lang po natin. Ang bottom line, kapatid na usual, payo ng Biblia, hindi ho yung politics lang pinag-uusapan natin. Kahit yung pinakasimpleng sitwasyon natin, pagka tayo nasa gayon, realidad ng buhay yan, may mga tao na insecure sa'yo, nainggit sa'yo, gagawan ka ng usap, intrigahin ka, kakasuhan ka, sasabihin mo, walang katarungan, that's unfair, tayo po napaparatangan ng kung ano-ano. Buhay ang Diyos, ika nga. Kung hindi man agad-agad na darating ang katarungan ng Diyos, pero hindi ito lalagpas, hindi maglilikat, ang Diyos ay hindi nagkakabisala sa kanyang pangako. Buhay siya, ibibigay sa atin ang katarungan. Opo. Nakasulat po yung kapatid na usual. Sa Ecclesiastes. Basahin natin. Sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Ayan. Kaya't ang puso ng mga anak ng mga tao ay lubos na nangagagalak sa paggawa ng kasamaan. Yeah. Mangyayari talaga. Kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi man agad pangyayarihin ng Diyos kung ano kalooban niya. Kaya kung minsan, yan ang ikinaliligaw ng iba. Di ba? Minsan, iniisip ng iba, parang mas marunong siya sa Diyos. Bakit kasi hindi paggawin ng Diyos? Di ba? Parang gusto niyan diktahan ng Diyos sa mga nangyayari sa mundo. Hindi po. Mas tama ang pasyon ng Diyos sa lahat ng mga bagay. Ang sagot ng Biblia. At ngayon, tayo po ay nasa huling bahagi na po, kapatid na Yusel. Opo. Kaya dahil po dito, tayo po ay pagpasalamat sa Diyos sa kanyang paggabay sa atin at kalaki po sa panalangin ito ay ukol sa ating mga kapatid na dumudulog sa Panginoon sa pamamagitan ng programang ito. Maging kayo po na aming mga taga-subaybay na hindi man nakapagpaabot ng inyong kahilingan ay kalakip naming idinadalangin na dinggin
ang inyong mga dinudulog sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aba, Ama naming Hari, Aba, manaming Diyos ka naming pinakamakapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagsakripisyo ng iyong sarili para sa amin, para sa lahat ng iyong nilalang, sa ikaliligtas ng aming mga kaluluwa. Kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa patuloy na paggabay mo sa aming isip, sa aming kalooban, sa pamamagitan ng iyong mga aral, tulad ng ngayon ay ipinaunawa mo sa amin. Amen. Hinihiling namin sa iyo, ipagpala mo po ito sa lahat ng sumubaybay sa programang ito. Opo. Maunawaan nila, masampalatayanan nila, at maging giya, gabay sa kanilang pamumuhay, lalo na sa larangan ng mga paglilingkod sa iyo. Amen. Alalahanin mo lamang sila na mga dumadaan sa mga mabibigat na karamdaman, sa mga pagsubok ng buhay, sa mga suliraning kuminsan ay kinakapos ang kanilang isip, ang kanilang karunungan para lutasin ang mga bagay na ito. Panginoon, ipadama mo po ang iyong paggabay sa kanila at payagan mo po na malunasan ng lahat ng mga bagay. Kung magkagayon, ito naman ay maging munting paraan para po lubos kanilang kilalanin, maging daan para maglingkod sa iyong dakilang pangalan. Amen. Sumasampalataya kami, papagtitibayin mo ang iyong mga aral sa kanilang napakinggan sa kanilang mga kalooban, at sa tamang panahon, makakapiling namin silang lahat sa pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen. Ama naming Diyos, pagpalain mo rin ang programang ito, kahit ang tagapanguna sa amin, na ang aming matandang pangkalahatan, gawaran mo po ng iyong bendisyon ang lahat ng kanyang ginagawa upang gaya ng iyong hangarin, maitanghal ang kaluwalhatian ng iyong dakilang pangalan. Amen. Sumasampalataya po kami. Dinirinig mo itong aming paglapit. Pinagpapala mo kami, lalo na po ang mga sumusubaybay sa amin. Sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat po. Patuloy nyo akong subaybayan sa palatuntunan ito dito sa Impilang Kiss FM 7 to 7:30 every day till 8 o'clock naman tuwing Sabado at Linggo. At gaya ng dati, kami po ay again nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa sa pamamagitan din po ng ating social media platforms. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel, kapatid na Yusuf. Ang panalangin po naming magkakapatid sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo, bantayan ng Panginoon sa ating paghiwalay. Mispa.